Hello. Magandang umaga po sa inyo lahat. Thank you for coming today. Maraming salamat po sa umagang ito. At muli kayo ay nandito sa tahanan ng Diyos. Welcome to our Filipino service, Los Angeles, Lord of Harvest. Thank you for coming and also welcoming our online viewers. Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik at salamat pagpalain kayo sa biyaya ng Diyos. Nasa mabuti kayong kalagayan. Bago po tayo manalangin, nais ko pong tumayo ang lahat at tayo ay magbabasa ng salita ng Diyos. Sinasabi sa mga awit, chapter 92, verse 1, ang magpasalamat sa Panginoong Diyos ay mabuting bagay. Umawit na lagi, purihin ang ngalang kataas-taasan. Ulitin ko po, ang magpasalamat sa Diyos, sa Panginoong Diyos ay mabuting bagay. Umawit na lagi, purihin ang ngalang kataas-taasan. Isa pong napakagandang talata na nagpapahayag na magpasalamat at purihin natin ang ating Panginoong Diyos. Ini-emphasize po dito ang pag-awit, ang pagpasalamat at ang pagsamba sa ating Diyos. Ngayong umaga, tayo ay aawit, magpapasalamat at sasamba sa ating Panginoong Jesus. Ama naming Diyos, sa pangalan ng Diyos, sa pangalan ni Jesus, akin po itinataas ang iyong banal at makapangyarihang pangalan. Salamat sa iyong kabutihan sa bawat isa sa amin. At sa araw na ito, kami po ay umaas ng forgiveness sa lahat ng aming mga pagkukulang sa iyo. Maraming salamat sapagkat ikaw ay Diyos na mapagpatawad. Linisin mo ang aming mga puso. Sa gayon, ang aming mga panalangin, ang aming pag-aawitan ay makarating diyan sa iyong trono sa umagang ito. Sa umagang ito, itataas namin ang iyong pangalan. Yes, dear God. Pasasalamatan ka namin. Aawit kami at pupurihin ng mga awiting maka-Diyos. At sa lahat ng aming gagawin, may it be a blessing to all the hearer, O God. Ma-encourage sila sa salita ng Diyos at gayon din sa mga awit na aming aawitin. Maraming salamat, pangunahan mo kami sa lahat ng aming gagawin sa umagang ito, sa buong linggo, at sa mga araw pang darating. Tunay na ibabalik namin sa iyo ang lahat ng papuri, ang lahat ng pasasalamat, at lahat ng aming pagsamba, tanging sa iyo lamang. Sa pangalan ni Jesus, ito ang aming samo at dalangin. In Jesus' name, Amen. Lahat po ba tayo ay nakahanda ng magpuri at umawi sa ating Panginoon? Samahan niyo po kami sa aming pag-awit ngayong umaga. Iniibig kita, o aking Diyos, nagpupuri. Sa'yo'y naghahandog ng pangako. Tanging ikaw lang, O Jesus,
Maraming salamat, O Diyos namin magpagpala. Sama-sama po tayong manalangin sa ating Panginoon. Iparanas mo po sa amin ang iyong kapangyarihan, Ama. Hanggang sa aming kaluluwa'y mapuspos ang iyong kalwalhatian. Mula po sa kalangitan, inaanyayahan po namin ang inyong presensya, dakilang Diyos. Kami po'y nagkiusap na muli ay katagpuin mo po kami sa aming pagpupulong sa umagang ito. Lupo at lubusan mo pong ipagkaloob ang mga pagpapalang nagmumula sa iyo. Narito kami at nauuhaw sa iyong presensya. Huwag kang tumigil, Panginoon, hanggang hindi nangyayari ang iyong kalooban sa aming mga buhay. Sumayin niyo po ang aming pagsamba. Dakila ka, O Kristo. Minamahal kita, sinasamba kita. Sa aking buhay ay ikaw ang nagbigay kahulugan. Minamahal, sinasamba kita. Minamahal kita.
Panginoon. Dakila po kayo. Praise God. Taas po natin ang kamay sa Panginoon. Diyos amang makapangyarihan sa lahat, tinataas namin ang aming mga kamay. Ito ang aming samadalangin, O Diyos. Ipamalas mo sa amin, iparanas mo sa amin, ipakita mo sa amin ang iyong dakilang kapangyarihan. God Almighty, Ikaw ang aming tagapagligtas, manunubos, manggagamot, pumupuspos ng Espiritu Santo. Salamat, O Diyos. Sinasamba ka namin sa Espiritu at katotohanan. Hallelujah. Lahat tayo magsabi ng Amen. Palakin natin, Diyos. Let's hold hands to one another. Thank you, Holy Spirit. Thank you. Salamat po. Welcome to the Lord of Harvest family. You are invited to worship with us every Sunday in person here at historic Filipino town in Los Angeles. Taglish service is at 9 a.m., English service is at 10:30 a.m., and LOH Espanol is at 2:30 p.m. Childcare and children's church are available during English service. We invite all youth ages 12 to high school senior and college-aged young adults to our youth connection. We have Bible study every first and third Monday via Discord. Every second and fourth weekend, we meet in person for fellowship and fun. Please contact Justin Pascua or Sela Arañas for more details or to join our Discord server. We encourage you to join us as we seek God in prayer every Friday from 8 to 9 p.m. via Zoom. Every first Friday of the month, Friday night live prayer and worship at the LOH Chapel from 8 to 9:30 p.m. We encourage you to come and be equipped and share the gospel of Jesus Christ in our community. We have 2 opportunities per month. Second Saturday Soul Winning is every second Saturday of the month. We meet at 9 a.m. to be equipped and go out in teams to reach our neighbors with the love of Jesus. Another monthly opportunity to share the gospel, pray for our neighbors, and work in the Spirit is Healing on the Streets. This is every 4th Saturday of the month. Meet at 9 a.m., then carpool to a nearby location. Contact Sister Tess Caballo for more details on Healing on the Streets. Our live stream is available via YouTube and Facebook under Lord of Harvest LA. Don't forget to hit like, share, and subscribe. Please visit our website at lordofharvest.org for more information. Alright. Magandang umaga po sa inyong lahat. Yun pong ating mga announcement ay nakapaskil po lahat sa ating pong website. So, para ma-maximize natin yung oras natin, kayo na lang ang magpunta sa ating website. Alamin yung mga nangyayari sa ating iglesia at makipag-participate. Amen. Mayroon tayong lahat ng activities, I think, for everybody na. Pati sa mga kababayan gustong sumiksi, mayroon silang every Saturday dito sa ating gawain. But sa pagkakataong ito, nais ko pong ihanda natin mga puso sa pagsamba sa pamamagitan ng ating pagkakaloob. Ang ating pong teksto ay nasa Proverbs. Nasaan na? Alright, Proverbs chapter 3. Ang daming commercial kasi pagka
sa online. Sabi sa verse 9 at saka verse 10, honor the Lord with your possessions and with the first fruits of all your increase. So your barns will be filled with plenty and your vats will overflow with new wine. Bakit first fruits? Kasi yun po yung ating tithe. Sa Old Testament po, pag binabanggit po yung first fruit ay tumutukoy po yan sa ating ikapo. Para po yan sa Panginoon. At ang sabi dito ay honor the Lord. Bakit napaparangalan ng Panginoon? Sapagkat sabi rin all throughout Old Testament na ang tithe belongs to the Lord. So pag binibigay natin yan, binabalik natin yan, it honors the Lord. Kaya ang command ay bring, hindi give. It's very distinct po. Pag pinag-aralan nyo, bakit sinabing bring? Because all throughout the Old Testament, ang sabi, the first fruit or the tithe belongs to the Lord. Ibig sabihin, it does not belong to us. That's why we bring it. And then if you read Malachi, it says, bring. Hindi natin ibinibigay dahil hindi atin. Dinadala natin dahil sa Kanya. Alright? At sabi dito, it honors the Lord. Dahil napaparangalan ng Panginoon, ang promise ay your barns will be filled with plenty. Wala man tayong barns, pero mayroon tayong bank. And then sabi, your vats. Ano yung vats? Nung araw kasi, yung skin ng animal, yun ang ginagawa nilang pinatutoy o pinatitigas, lagayan ng kanilang mga alak. Nung araw, ang alak ay simbolo ng kasayahan, kaligayahan, fulfillment. Kaya si Jesus, He turned water into wine because that fulfills the wedding. Pero hindi ibig sabihin na tayo ay maglasing, okay? Bawal maglasing. In other words, pagka tayo ay sumusunod sa Panginoon, alam niyo yung pag nagtatay ka, double ang blessing mo. Why? Because you are being blessed. The Bible says, God promised blessing when you obey. So when you bring, that's obedience. You're already blessed. And then you're bringing what belongs to the Lord, then the Lord will bless you more because that's His, it's not yours. Amen? Okay, so let's pray. Dakilang Diyos, salamat po sa iyong mayamang biyaya. Buhay kami sa umagang ito, malakas. At ang iyong pag-iingat ay laging sumasa amin, bagamat minsan kami ay nakakalimot. Kayo ay laging nandyan, Panginoon, umaagapay, sumusubaybay, nag-guide sa amin, nagpo-protect. At Lord, salamat sa aming mga trabaho, salamat sa lakas, salamat sa idea. Lord, ito po lahat ay galing sa iyo. Dahil ang iyong salita ang nagsasabi, you give us the power to gain wealth. And so we thank you. This morning, I pray, pagpalain niyo po ang bawat isa, bawat pamilya, Panginoon, na represented actually sa aming pagbibigay, Panginoon. Katulad ng iyong sinabi, siksik, liglig at umaapaw. Sa tanging pangalan ng aming Panginoong Jesus, ito pong aming samot dalangin. Amen and amen. Kalo po tayo, may kagala. Okay na? Praise the Lord. Nagkarinigan na tayo. Living a legacy. Ang pong nakaraang linggo,
ay naihanap magsalita sa kalalakihan ng ating mga partnering pastors na one way or the other ay na-influensya nating kapatiran. Natutuwa po ako, nakita ko sila, mga pastor na nagtatagumpay. And they asked me to share about a living legacy. Pamana. One way or the other, lahat po tayo ay mayroong namana. Pagka kayo naman tayo, meron ba kayong ipamamana sa inyong mga mahal sa buhay? Sa worldly implication ng pamana ay maring material, lupa, pera, ari-arian. Pero if it is a godly legacy, pamana na mula sa Diyos, yung buhay nating maka-Diyos, yung impluensya natin, iyon ang ating mahalagang ipamamana sa ating mga mahal sa buhay. Can you say amen? Sabi po dito sa aking first PowerPoint, Englishin ko tapos ay Tagalog. Gahanap kami ng Tagalog one. Sabi po dito, legacy is an important concept because it deals with what you pass on to the next generation. Whether you like it or not, good or bad, you are handling to the next generation, especially sa ating anak, apo, hanggang kaapu-apuhan, kung anong klase ng pamumuhay ang ating ipinamumuhay. Something handed down, maybe some material inheritance, tayo po na mga nakakilala sa Panginoon, ay yung tinatawag na godly inheritance or principle. The God-given legacy and testimony we leave behind is the result of how we live now. Hindi natin hintayin tayong mamatay bago natin mapakinggan yung ating impluensya sa buhay natin, sa ating mga mahal sa buhay. Noong pong nakaraang Monday, mayroon po akong pribilehiyo na mag-share ng word sa ating kapatid na Nelson. He went to be with the Lord. Ako po ay nakikinig sa eulogy ng kanyang mga anak, pati apo. Isang taong nagmamahal sa kanyang pamilya, sa kanyang mga magulang, sa kanyang mga kaibigan. Tatanda ko po yung aking huling panalangin sa kanya bago siya pumanaw. Nag-text at nagsabi, handa na siyang pumunta sa Panginoon. Sabi ko, brother, are you sure you're gonna see the Lord? Opo, pastor. Nilead ko pa siya sa acceptance prayer. At pagkatapos, sabi nga niya, handa na siyang pumunta sa Panginoon. Pagkatapos pa, nandun yung kanyang apo. Hilot ng hilot sa kanya. Nandun ang kanyang may bahay. Nagpe-pray sa kanya. Sabi ng may bahay, pastor, siguruhin po natin tinanggap niya ang Panginoon. And we'll lead him in a simple prayer. So, sa aking pakikinig sa service, nag-share ang kanyang mga apo, kanyang mga anak, at isang bagay ang nadinig ko na nag-stay sa aking utak, sabi ng isang anak, aking tatay ay maliit pa lang ako, pinapanood na siya, he got a good work ethics. Paggising sa umaga, pag pumunta sa trabaho, dinideklara daw ng kanyang tatay, I look good, I feel good, I live good. Those are positive declaration. Alam niyo po tayo mga Kristiyano, dapat araw-araw dinideklara natin who we are in Christ. Can you say amen? We are children of God. Sabi ng pangako ng Panginoon Jesus, I go to the Father to prepare a place for you. After I prepare a place for you, I will come again. So yung pong ating pang-araw na pamumuhay ay nagpapakita ng ating value system. Do we value material things or things of the world, this world? O nakikita ng ating mga anak na yung eternal value natin? Para pong yung mga anak natin, parang may videotape yan eh. Whether you like it or not, they're watching, they're looking, they're hearing. You are handling an influence sa iyong or influence, blessing or non-blessing to the next generation. The best thing we can do to our children and grandchildren is to be a godly father, godly parents to them. Because strong fathers think generationally.
Ano ibig po sabihin noon? We must consider the lasting impact we will leave behind when we are gone. Whether you like it or not, all of us are in the process of dying. Lahat po tayo ay mamamatay. It's just a matter of time. 100%, sabi mo sa tabi, 100% mamamatay ka. Pero tinatakpan ni kapatid ng kanyang bibig. But life here on earth is a preparation for eternity. And say amen. Because we are eternal being created in the image and likeness of God. Our life here on earth is a preparation for eternity. Dito po sa aking lumang notes, ang sabi doon, if you're an average American and you're going to live to be 70 years old, you have 25,550 days. On your 70th birthday, you spend 3 years of your life sleeping. You spend 17 years of your life working. 8 days a week. Yung ibang mga Pilipino, triple job pa. If you spend about 11 years of your life watching TV and playing, you will spend 6 years of life traveling back and forth to work or to some other places. You will spend 6 years of your life eating. Pilipinas siguro mas maraming oras na pagkain. May merienda, almusal, 3 merienda. Bago matulog, kakain uli. You'll spend 6 years of your life eating. You will spend 2 years of your life getting ready to go where you want to go. Yun po ay average kung if you live mga 70 years old. You'll spend 1 year of your life going to church. Can you imagine that? 1 year of your life. Kung 3 or 4 hours lang, sa linggo ka lang magsimba. O sa linggo, tapos 2-3 oras lang, naiinip ka na. Mas mahaba pa yung inaksaya mo sa panonood ng Netflix kaysa sa pakikipag-usap sa Panginoon. Yun po ay napipick up ng ating mga anak at ng mga generation. Sabi ng isang mangangaral, ang buhay daw ng tao ay parang track and field. Dala-dala natin yung baton. At yung mga anak natin, yung mga sumusunod sa atin, habang tayo tumatakbo, ay unti-unti nating isinasalin doon sa tagasunod natin. So, we better pass on the baton doon sa next generation that will bring glory and honor to the name of the Lord. What is my life really? Is it successful or is it significant to the next generation? What are you going to do with my life? Kasi po, sabi ko nga sa inyo, when I reach 70 plus, 78 na po kami dalawa ni Mrs. Wow. Kung 70 ang average life span, I have a text with my friend, si Pastor Wally Magdangal, went to be with the Lord. So bonus na yung mag-birthday ka na 78. We are getting closer to our eternal destiny. You can say, praise God. Ang sabi po ni Jesus, what will a man give in exchange for his soul? Nais ko pong basahin sa inyo ang ating teksto sa umagang ito. Basahin ko sa Tagalog. Kinuha kong aking malaking Tagalog Bible. Sa Epeso chapter 2, verse 8 at saka to 10. Dahil sa kagandahang loob ng Diyos, naligtas kayo sa pamamagitan ng inyong pananalig kay Kristo. At ang kaligtasan ito ay kaloob ng Diyos, hindi mula sa inyo. Hindi ito sa inyo sa mga gawa, hindi dahil sa inyong mga gawa, kundi upang dapat lamang ipagmalaki. Tayo'y kanyang nilalang, nilikha sa pamamagitan ni Kristo Jesus upang iukol natin ang ating buhay sa paggawa ng mabuti na itinalaga ng Diyos para sa atin noong pamang una. 2 puntos po ang sabi dito sa basic nito. For we are saved by grace through faith. Regalo ng Diyos yung kaligtasan natin, hindi sa ating mabubuting gawa. Ito'y biyaya ng Diyos para wala tayong ipagmalaki. Pagkatapos po, tayo kanyang nilalang,
Tell your neighbor, you are created by God. Because He is our creator God. Lahat ng buhay natin, ikinabubuhay natin, utang natin sa Diyos, wala tayong maipagmamalaki sa Kanya. Pagkatapos po ang sabi dito, tayo Kanyang nilalang, nilikha sa pamamagitan ni Kristo Jesus upang iyukol natin ang ating buhay sa paggawa ng mabuti na itinalaga ng Diyos para sa atin noong pamanguna. So tayo po nang tanggapin natin ang Panginoong Jesus, Panginoon tagapagligtas ng ating buhay, itinalaga niya tayo sa mabubuting gawa. Amen? Hindi sa upo-upo lamang. Sabi ng banal na kasulatan, be doers of the word, not hearers only. Alam niyo ba na si Satanas, kabisadong Bible? When he tempted Jesus, the anak ng Diyos, he quoted the scripture 3 times. And he twisted the scripture. So when the Bible is being written, Satan was there. He knows the Bible, he twisted. But Jesus quoted the scripture in the right way. Men shall not live by bread alone, but by every word that proceeded out of the mouth of God. You shall worship the Lord your God and God only. Kasi po, sa ating buhay, yung pinahalaga natin ng oras, lakas, talento, ng maraming oras at panahon, yun ang ating Diyos-Diyusan. Kung sinong number 1 sa ating buhay, yun ang pinakamahalaga sa ating buhay. At iyan ay legacy na ipapasa natin sa ating mga anak at kaapu-apuhan. Alam niyo po, godly legacy is not automatic. Tinawag ng Diyos si Abraham. Can I have the next PowerPoint, please? God called and started the nation of Israel through faithful Abraham. Sabi niya kay Abraham, Abraham, lumabas kayo dyan sa iyong mga kapaligiran. Lahat sila ay sumasamba sa Diyos-Diyusan. I don't know, shepherd po si Abraham. Sa kabila ng kalagitnaan niya, mga kababaryo niya ay sumasamba sa Diyos-Diyusan. He is a different guy. Siguro para siyang si David. While doing the shepherding, tumitingin siya sa langit. The God of the Bible is different, or the God that created the heaven and the earth is the different God that my neighbors are sinasamba. So si Abraham po was a faithful man who heard the voice of God, at ang sabi sa kanya ng Diyos, Abraham, lumabas ka sa iyong bayan, sa iyong kinalakhan, at pumunta ka doon. Mayroon akong pangakong lupa na ipagkakaloob sa iya. A promised land, flowing with milk and honey. Pagpapalain kita, sumunod ka sa akin na sabihin sa iyo. So, ang ginawa po niya, lahat ng kanyang ari-arian, asawa at saka anak, wala pa yata siyang anak noon, mga kaibigan, pati ang tatay niya, sinama niya, tapos papunta na siya doon sa city na hindi niya alam kung saan, by faith. Sa pamagitan ng pananampalataya. Sabi po ng banal ng kasulatan, kung walang pananampalataya, ay hindi magiging kalugod sa Diyos. Sino sa inyong nais na maging malugod ang Diyos sa inyo? We need to walk by faith, not by sight. Amen? Hindi natin nakikita ang Diyos, pero ang mga salita at pangako ng Diyos ay dapat nating ipamuhay sa araw-araw. So, si Abraham po, bago siya at ang kanyang lupang pangako, hindi niya nakita, hindi niya napuntahan. Kasi napunta sila sa Ehipto, alam natin ang istorya. Ang nakapasok lamang doon sa lupang pangako ay si Moses. Si Moses din, nakita lang, hindi nakapasok. Ang nakapasok lamang sa Promised Land ay si Joshua and the new generation. Alam niyo po kasi ang travel ng Israel, parang type, picture yan ng ating buhay, Kristiyano. Sabi ng Bible, the God of this world is Satan. The whole system, worldly system, is under the influence of Satan. Because he was cast out from heaven, sabi ng Bible sa Revelation, rejoice, O heaven, because Satan was cast out of heaven. But woe to the people in the world. Alam niyo kung bakit? Dito siya bumaksak eh. Dito siya nagsabog ng lagim at ini-impluwensya ang tao na lilikha ayon sa larawan ng Diyos
na sambahin siya, hindi ang tunay na Diyos. Marami po kasing Diyos-Diyosan ngayon. Mayroong Diyos ng pera, Diyos ng kanyang mga kabuhayan, Diyos niya. Maraming tao hindi naniniwala sa Diyos. Pero tayo po mga tinawag ng Diyos, by faith, kamukha ni Abraham, nananampalataya tayo sa Panginoong Jesus, ang ating tagapagligtas. Alam niyo kung bakit? Tinesting ng Diyos ang pananampalataya ni Abraham. Sabi niya, Abraham, do you love me more than this? Naniniwala ka bang sa aking pangako sa iyo na ang iyong lahi ay pagpapalain ko at ang lupang pangako ay sa iyo? Opo. Okay, sige. Nais kong ialay mo ang iyong anak na si Isaac. Biro mo, 90 years old, pinakakuha na siya magkakaanak. Wala pa siyang anak. Magsasandang taon na. Pagkatapos, ipinanganak yung unang anak na si Isaac. Amen? Pero dahil nainip siya, di magkaanak ang kanyang misis na si Sarah, binigay ni Sarah yung kanyang alipin, si Hagar. Sabi niya, tagal naman ang pangako ng Panginoong anak. Sige, bahala ka nang gumawa ng anak dito kay Hagar. Pinanganak yung unang anak na si Ismail. Si Ismail daw po ang parang anak din ni Abraham na siyang ninuno ng mga Arabo. Pagkatapos po ay sabi ng Panginoon, tinesting kanyang pananampalataya at pananalig sa Diyos. Abraham, nais kong ihandog mo yung anak doon sa altar, doon sa bundok. Pero mo yung anak niya na pinangako ng Diyos sa kanya, hinihingi para ialay. Sabi ni Isaac sa kanyang ama, papunta doon sa, Father, dala-dala ko itong kahoy at saka iyong apoy. Ikaw, alam ko, dala mo yung punyal, pero nasaan yung ihahandog mo sa ating Diyos? Ang sabi niya, God will provide. Jehovah Jireh, the Lord will provide. Ang pananampalataya po ng amang Abraham, kahit na kuhanin at ihandog at patayin si Isaac sa paghandog sa kanya, ay ibabalik na muli ng Diyos. So, nung handa na niyang patayin si Isaac, sabi ng Diyos sa kanya, Abraham, nakapasa ka sa test. Sabi niya, wag mong saksakin o ialay ang iyong anak. And then the Lord provide a ram. It is a type of God the Father willing to send His only begotten Son. Inoffer ng Diyos ang kanyang kaisa-isa at bugtong na anak doon sa krus ng Kalbaryo. Sapagkat ang problema ng kasalanan, ang sinulusyonan ng Panginoong Hesus doon sa krus ng Kalbaryo. Say amen. Hindi na parito ang Panginoong Hesus para tayo ay yumaman, para tayo ay managana, maging masaya sa buhay na ito. Siya na parito para solusyonan ang kasalanan na nag-ahatid sa atin. Panginoon, thank you, Jesus. Sabi po dito, si Isaac, si Jacob, si Joseph, pagkain niyo pong pinagbulay-balayan ang kanilang mga buhay, bagamat iisa ang kanilang father at ninuno, hindi lahat ay sumunod sa kautusan. Hindi lahat ay sumunod sa plano ng Diyos. Kasi lahat tayo ay mayroong choices eh. Pero after so many years, about 450 years I think, kasi dahil sa kawalan ng pananampalataya, rebellion ng mga anak ni Abraham, sila ay naging, alam natin po ang istorya, napailalim sa Egyptian Empire, naging mga sila, ano tawag sa kanila? Mga alipin na gumagawa, forced labor, kulang sa pera, pero sila ay pinarami ng Panginoon. Pagkatapos, tinawag niya si Moses. Pansinin po natin, tinatawag tayo ng Diyos. Kung paano tinawag si Abraham, si Moses, si Joshua. Ikaw at ako ay tinatawag ng Diyos. Can you say amen? Tayo ba ay tutugon? Tayo ba ay susunod? Amen. Sabi po dito, God's purpose advanced not through perfection, but through intentional faith. Without faith, it is impossible to please God. God is not depending on what we are, but what He can do. What He can make of us. Lahat po na ito, pag binasa niyo ang chapter 11 ng Book of Hebrews, the Book of Faith, lahat ng nandoon, hindi perfecto.
Pero sila ay pinagpala dahil sa kanilang pananampalataya sa Diyos. Kaya say amen. Sabi po natin pananampalataya sa Diyos. Yung pananampalataya natin sa makapangyarihang Diyos ang magbibigay sa atin ng kaligtasan, kagalingan sa ating karamdaman, katagumpayan sa ating pang-araw-araw na pamuhay, at buhay na walang hanggan. Siya ang daan, siya ang katotohanan, siya ang buhay. Kaya sabi ni Jesus, pagka tinanggap natin siya bilang Panginoon at pagligtas sa ating buhay, tayo po ay pagpapalain niya, hindi lamang sa buhay na ito, kundi sa buhay na walang hanggan. So, next PowerPoint, can I have this? Ito pong tinatawag na Moses and Joshua. Alam niyo po, sabi doon sa 2 Timothy chapter 2, I'm going back and forth. Sabi po ni Pablo kay Timothy na kanyang anak sa Panginoon. Sabi niya, Timothy, my son in the Lord. Hindi po niya anak kasi si Pablo ay wala namang asawa, kundi disciple niya. My disciple son in the Lord, Timothy, the things, yung mga bagay na natutuhan mo sa akin, look for faithful men. Humanap ka ng mga mapagkakatiwalaan, mga lalaki. Turuan mo sila, mentorin mo sila, para naman makakita sila ng mga faithful men also who will obey and follow the teaching of the Lord. Ilang pong generation yon? 4 na generation. Paul is the disciple niya si Timothy. Ang turo niya kay Timothy, lahat ng natutuhan mo sa akin sa discipleship, humanap ka ng mga faithful men na are willing to listen and obey. Para sila naman makakita. So, 4 na generation po, ang blessing at pangako ng Diyos is up to the 3rd and 4th generation, physically and spiritually. Ito po, minantar ni Moses si Joshua. Sabi po dito, Moses was called and chosen by God to deliver the whole nation of Israel from the bondage of slavery, from the Egyptian empire, forced labor, building the pyramid, the tomb, the ruler of Egypt. They have been in bondage for more than 400 years. Ito pong kanyang next in line leader, si Joshua. Joshua was the faithful servant, helper, mentee, and successful of Moses in conquering the promised land. Ang sabi po sa Joshua 1:8, noong pong si Joshua ay ipinasa na ni Moses yung baton sa kanya. Ang sabi ni Joshua, Panginoon, malaki ang shoes ni Moses, I cannot do this. In-encourage po siya ng basahin sa first chapter ng Joshua. Sabi ng Lord kay Joshua, be strong in the Lord and in the power of His might. Ito po ang dapat sasabihin ng mga magulang na nagme-mentor sa kanyang mga anak. Encourage po natin sila, ipag-pray po natin sila sa kanilang spiritual walk with God. Hindi tayo nabubuhay para sa sarili lamang natin. Ang purpose ng Lord sa atin ay maging expression tayo ng mabubuting gawa sa kanyang kaluwalhatian. Ngayon tayo nakakilala na sa Panginoon. Ang Panginoong Hesus ay sumama sa atin, ang kapuspusan ng Espiritu Santo ay sumama sa atin. Nais ng Diyos na makita ang mabubuting gawa sa ating buhay. Kaya po tinawag tayong Christ Ambassador. Kaya tayo tinawag na light. Light pushes darkness. Pag pinlip natin yung ilaw, nagliliwanag dito. Salt influences his environment. Ganun po dapat ang ating buhay. Magkaroon ng influences sa kabutihan, representative tayo ng kaharian ng Diyos. Kaya say amen. So, ito po si Joshua. Nung siya nanghihinaan ng loob, ang sabi sa kanya ng Panginoong Hesus, ang Panginoong Diyos, maybe that was Jesus bago pa siya ipinanganak. Joshua 1:8, sabi po dito, this book of the law shall not depart out of your mouth. Meditate on the word of God day and night. And you say day and night. That you may observe to do according to all that is written in it. For then you will have your way prosperous and you will have good success. So yung good success po, plano ng Diyos sa atin. Pero si Joshua, naging successful siya. Kasi po siya ang ginamit ng Panginoon para makonquer ang lahat ng mga higante doon sa promised land. Although the promised land is the promise of God to the nation of Israel, may mga nakatirang higante po doon na kailangan i-overcome nila. Ganon din sa type ng ating buhay. Habang tayo nandito, tinanggap na natin ang Panginoon,
tagapagligtas, Panginoon nating buhay, nasa teritoryo pa rin tayo ni Satanas. Sabi ni Jesus, John 10:10, Satan come to steal, to kill, to destroy. But Jesus came to give you life, life more abundantly, to the full. So abundant blessing ang nais ng Panginoon sa buhay na ito. Paano natin yun ma-access? Pagka tayo tunay na nanampalataya, sumunod, at ipinamuhay yung kanyang sinasabi sa atin. Binoy niyo po, sabi niya kay Joshua, let the book of the law, let the word of God not depart out of your mouth. So ang lalabas sa bibig mo ay salita ng Diyos. Paano lalabas yun? Kailangan nagme-meditate ka ng word of God day and night. Nagme-meditate po ba tayo ng word of God day and night? Sabi ng asawa ko, aral ka ng aral. Sabi ko, alam mo, yung napag-aralan ko kahapon, kalahati lang yung kalahati nakakalimutan ko na eh. Sabi, as you grow older, something is happening with your memory. Amen? Pero araw at gabi, alam niyo kung bakit? Sabi ni Joshua, so after so many years, after 40 years in the wilderness, lahat ng kabats ni Joshua, kasi they forsake and their unbelief, namatay sila lahat sa wilderness. 40 years. So God had to raise a new generation, overcoming generation, para ma-overcome nila yung promised land. Amen? Pagkatapos, nung na-overcome nila ng promised land, nandun na sila, namatay na si Joshua. Alam niyo ang unang habilin ni Joshua? Basahin niyo po ang last chapter ng Joshua. Sabi niya, as for me and my house, we will serve the Lord. Ipinaalala niya sa kanila ang mga pagpapala ng Diyos. Ipinaalala ng Diyos sa kanila, sa new generation nito, ang kabaitan ng Diyos, ang pangako ng Diyos. Eto na, mayaman na kayo. Sabi doon city that you na build, mga ano ba yan? Farm that you not till. Kasi po, tatandaan niyo yung kwento. Sabi sa 12 spy ng Israel, papunta sa Promised Land, yung 10 ay nag-report. Sabi niya, ang lalaki ng ubas, gangga suntok, 2 taong bumuhat ng ubas. Napakayaman ng lupang pangako. Ang tataba ng mga baka. Ang mga garden ay sagana. Kaya lang, ang mga nag-aalaga, higante. Titirisin lang tayo dito. Bumalik na tayo sa Egypto. So yung pong 12 spy, 2 lang ang nanalig at nanampalataya sa pangako ng Diyos. Si Joshua at saka si Caleb. Alam niyo, nagalit ang Panginoon. Lahat, 20 years up, lahat namatay sa wilderness for 40 years. Ang kinakain na nila, mana sa umaga, mana sa tanghali, mana sa hapon. Pag humingi sila ng meat, papadala ng pugo ang Panginoon. But they were all in the wilderness for 40 years. And because they despised God, they all died. And God had to raise a new generation. Ngayon po, pumasok na sa Promised Land, si Joshua, kasama yung new generation, pinangako niya. Sinabi niya, huwag niyong tatalikuran ang utos ng Panginoon. Alam niyo po ang nangyari? Pagkamasaya ni Joshua, at saka yung kanyang mga, siguro yung generation na kasama niyang nag-conquer, namatay. Alam niyo po sabi ng Bible, apostasy happened. Nagkulang sila ng pagturo sa next generation. Sa third generation, sabi po dito, every man did that which was right in his own eyes. They were ever all falling away from God into worship of idols. When they did this, God delivered Israel into the hands of their oppressor. Then when Israel, in their suffering, so pagka po sila ay sumaway sa utos ng Diyos, inaatake sila ng mga kaaway, inaalipin sila. So this is a teaching to each one of us. When we accepted Jesus, Savior and Lord of our life, we have been blessed. Ngayon, hindi ka naman, dito, exempted sa atake ng atokso ng demonyo. We need to develop our faith. Meditate the Hebrews chapter 11, ang mga faith na nandoon.
Nais ko pong tayo ay magwakas dito sa... How many of you believe that Jesus' life is a successful life? Jesus' life. And I have the next one. Next PowerPoint, please. Nung siya ay 12 years old, nasa templo siya, nakagalitan siya ng kanyang parents, step-parents. Sabi niya, why are you doing this to us? Ang sabi ni Jesus kay Mary at kay Joseph, I must be about my Father's business. 12 years old po yan. Pagkatapos nung siya nandun na sa krus ng Kalbaryo, isa sa kanyang panghuling sinabi, it is finished. So Jesus' life here on earth is about God's business of winning soul, making disciple. Nung nandun siya sa krus, nakapako, ang sabi niya, it is finished. Hindi niya sinabing, finish na ako. He's talking to the Father. Yung business, God's business na pinagagawa sa kanya, ginawa na niya. Natapos ko na, Ama. At ang sabi niya sa kanyang mga alagad, bago siya namatay, as the Father sent me, I am sending you. Yes, amen. So, 5 bagay po ang dapat natin gawin, mga kapatid. Una sa lahat, tanggapin natin ang Panginoon bilang Panginoon, tagapagligtas ng ating buhay. At tayo mabuhay para sa Kanya. At tayo gumawa ng mga mabubuting bagay na makalulugod sa Kanya, lalo na sa ikabubuti ng mga taong susunod sa atin. To the 3rd and 4th generation, bibigyan tayo ng Panginoon ng ability sapagkat siya ang gagawa sa pamamagitan ng Holy Spirit na sumasa atin. Ito pong 5 bagay na ito. How many of you want to grow like Christ? Christ-like maturity. Can you say Christ-like maturity? Is God's ultimate goal for you and me. So yung acrostic growth po ito, nadinig niyo na sa akin, simple lang. G stand to go to God in prayer every day. Go to God in prayer every day. Amen? Why? Sabi po sa Bible, Matthew 21:13, it is written, my house shall be called a house of prayer. Remember Jesus when he went to the temple? Nininegosyo na ng templo, nagbebenta ng dove, nagbebenta ng tupa, money exchanging, pinalayas niya, and he declared, my house should be a house of prayer. Dineclare din ni Jesus, we are the dwelling place of the Holy Spirit. The Holy Spirit in us will help us communicate, talk to the Father. The best communication we can ever have to the best relationship to our God is prayer. Prayer is talking to God. It's not just para kang waiter na order sa waiter. Give me this, give me this, give me this. Amen. No, it is a relational talk, communicating and talking to the Father. Just like Jesus, every day, before his disciples awake, he go to the Father and ask for the daily agenda. Number 2, read, meditate the Word of God. Tell your neighbor, meditate the Word of God. Sabi po ng Matthew 35, heaven and earth will pass away, but my words will by no means pass away. So, yung Word of God, sabi ng John 1:1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. So, in the beginning pa na creation, nandun na si Jesus, na Word na nagkatawang tao. That is Jesus Himself. Tapos po yung O stands for obedience, obey. Can you say, obey the Word of God? Be doers of the Word, not hearers only. Kasi pagka hearers ka lang at hindi ka doers, you are a foolish builder. Remember the parable of Jesus? We are building a house whose foundation is the rock. Jesus is the rock. Pero kung yung bahay mo, tinatayo mo sa ibabaw ng buhanginan, babaksak. Magiging talunan ang iyong buhay. W stand for witnessing. Ang sabi po, winning soul is wise. Ang sabi sa Proverbs 11, the proof of the righteous is a tree of life, and he who wins soul is wise. Why will I win soul? Why did Jesus win soul? Because He's interested in the eternal destiny of you, your spouse, your children, your grandchildren, up to the 3rd and 4th generation. This gospel of the kingdom will be preached throughout the world, and then the end will come.
malapit na pong dumating ang Panginoon. Let us engage on what God wants to do in these last days. T stands for thankful heart. Thankful heart. Sabi po sa Psalms 104, enter into His gates with thanksgiving and into His courts with praise. Be thankful to Him and bless His holy name. Let us come before His presence with thanksgiving. When you come in the morning, how many of you enjoy our worship? I praise and thank God. Our worship leader is getting better and better. You can feel the presence of God. When you praise God, when you raise your hand and worship Him in spirit and in truth, something happens on the inside of you. Kaya po, yung bayan na lagi na lang tayong huli. Let us worship the Lord with gladness. Thank you, Jesus. Thank the Lord for He is good. Amen. Sabi pa sa Philippians 4, be anxious for nothing but in everything. Can you say in everything? By prayer and supplication with thanksgiving, let your requests be made known unto God. And then H po stands for the Holy Spirit. It's not by might nor by power, but by my Spirit, said the Lord of hosts. First Sunday po ay ating inaalaala ang ginawa ng Panginoong Hesus doon sa krus ng Kalbaryo. The first Passover feasting or celebration was done ay ginawa ng mga Israelites. The Hebrew nation, the night that the angel of death passed through whole Egypt, ang sabi ng utos ng Panginoon kay Moses, lahat kayong mga ama ng tahanan, magpatay kayo ng tupa, lamb, a clean lamb. And then, yung dugo ay inyong ipahid doon sa doorpost ng bahay, saka sa lintel. Pagkatapos, sabi kasi, sa gabing ito, dadaan ang angel of death. Every firstborn in the whole Egypt will die. Every first animal, mga panganay, mamamatay. So, the father have the responsibility to take care of God's instruction. Pero alam niyo po, that first Passover is the symbolism of what Jesus did on the cross. He is the Lamb of God that takes away the sins of the world. Yung dugo niya ang naghuhugas ng lahat ng ating mga kasalanan, nagpatawad ng ating mga kasalanan. We did this celebration kasi si Jesus, the Last Supper, when He was doing the celebration, He was pointing to His followers. He is the Lamb of God that takes away the sins of the world. Kaya po natin ito ginagawa ay bilang pag-aalaala sa sakripisyong ginawa ng Panginoong Hesus doon sa krus ng Kalbaryo. Hindi lamang hinugasan, pinatawad ang ating mga kasalanan. Nangako din siya that He go to the Father to prepare a place for you. And while we are here waiting for His second coming, the Holy Spirit empower us para tayo magtagumpay sa ating buhay sa araw-araw. Can I ask 3 couples to come and serve us? Ang sabi ni Jesus, gawin niyo ito bilang pag-alaala sa akin. So, alalahanin po natin mga kapatid, na tayo'y inaring matwid dahil sa sakripisyo ng Panginoong Hesus. Ang nais ng Panginoon, mabuhay tayo reflecting the kingdom of God. Mayroong mabubuting gawa. Hindi tayo para maligtas, kundi ito'y bunga ng ating kaligtasan. Amen? Tayo po ay magyuko ng ating ulo at tayo ay manalangin. Magbulay-bulay tayo ng salita ng Diyos. Huwag na po. Okay lang. Ako lang. Ako lang. Ito sa'yo. Okay, sige. Thank you.
Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Pasalamat po tayo sa Panginoon. Sabi natin, Panginoon, salamat sa iyong pagliligtas. Salamat sa iyong pag-ibig at pangakong buhay na walang hanggan. Sasabay-sabay po tayo. Ito ang tinapay ng buhay, kanin mo't makibahagi. Ito ang tinapay ng buhay, kanin mo't makiisa. Yan ang katawang pinayubay upang ikaw ay mabuhay. Yan ang katawang naghirap upang iyong kamtan ang buhay na walang hanggan. Nang gabing ang Panginoong Hesus sa ipagkanulo, dumampot siya ng tinapay. Matapos siyang magpasalamat, kanyang sinabi, "Break this bread, eat it in remembrance of me." Tayo pong lahat. Salamat, Panginoong Hesus. Nagtiis ka ng libong hirap at sakit para sa aming kagalingan, para sa aming katagumpayan sa pang-araw-araw na pamumuhay. Kaya hindi naman kinuha ng Panginoong Hesus ang saro. Makatapos siya makapagpasalamat, kanyang diniklara, "This is the New Testament of my blood, shed on the cross to wash away all your sin." Tayo pong lahat. Tayo po yung magpasalamat sa Panginoon. Diyos amang makapangyarihan sa lahat, kami taos pusong nagpapasalamat, Panginoong Hesus. Nabuhos ang iyong mga dugo doon sa krus ng Kalbaryo, from the top of your head to the sole of your feet, for our redemption. You wash away all our sins. You deliver us from the curse of the law, para kami ay magtagumpay. Kami po, Panginoon Diyos, ay taos pusong nagpapasalamat, sumasamba sa iyo sa Espiritu at katotohanan. Diyos amang makapangyarihan sa lahat, igawan mo ang iyong basbas at iyong pagpapala sa bawat isa sa amin. Ingatan at samahan mo kami sa araw-araw. Panginoong Hesus, salamat sa iyong pangako. Kami higit na mananagumpay dahil pinagtagumpayan mo na ang lahat ng tukso at atake ng kalaban. Banal na Espiritu, kami nagpapasalamat. It's not by might nor by power, but by you, Spirit of the living God, living in us and through us. Maingat namin, we are careful to give you all the praise, all the glory, great things you have done. This is our humble prayer of blessing in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. God bless you. Thank you, everyone.